Ang tugatog ng buhay. Kabanata 1321. Sa lalong madaling panahon, nakita ni Tita Rockefeller si Haley Hansen. When she saw Haley's appearance, she said, "Ang ganda talaga nitong babaeng ito, high school classmate mo ba talaga siya? High school girlfriend mo siya, right?" "Hindi," sagot ni Alex. "Kung hindi siya, bakit ka nababalisa? Medyo close lang kami." Ngayong naging kagaya niya, sobrang nakakaawa. Tumanggo si Tita Rockefeller. Nakakaawa talaga. Habang sinasabi niya iyon, inabot niya ang kinaroroonan ng puso ni Helen. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, isang sumpa nga ang pumasok sa kanyang puso. Hindi pa ako nakakita ng ganitong sumpa. Hindi ito umaasa sa tulong mula sa mga dayuhang bagay, kaya dapat na ito ay nanggaling sa sinapupunan ng ina. Sa halip na isang sumpa, masasabi kong ito ay parang selyo. Natigilan si Alex. Ilang beses na niyang sinuri, ngunit hindi niya makita ang problemang ito. Siyempre, may pagkakaiba sa pagitan ng mga lalaki at mga babae. Hindi niya idiniin ang kanyang kamay sa dibdib ni Helen para maramdaman ito ng husto. Nasa harap pa siya ni Maya at Ana ng mga oras na iyon. Kung gagawin niya yun, madali siyang ituring na pervert. Ano ito, siling? Sabi ni Tita Rockefeller, hindi ko rin alam. Ngunit ito ay dapat na isang bagay na hindi karaniwan. Ang pagkakakilanlan ng iyong kaklase sa high school ay tiyak na hindi simple. Umiling si Alex. Hindi rin ako masyadong malinaw tungkol dyan. Aksidente ko lang nalaman ilang araw na ang nakalipas na ang kanyang ama ay isang blood cult worshipper. Pinatay ko siya sa huli dahil gusto niyang saktan si Maya. Ngunit nang imbestigahan ko ang kanyang tahanan, noon ko lang nalaman na mayroong ganong blood pool sa ilalim ng lupa at natagpuan ko rin siya. Nakokonsensya ka ba? Siguro. Lahat ng ginawa ng kanyang ama ay parang gusto lang niyang iligtas siya. At marami siyang naitulong sa akin noon. Inabot ni Tita Rockefeller ang kanyang kamay upang hawakan ang kanyang buhok. Bahagya siyang napangiti habang sinabing, ang gandang bata. Halika dito, yayakapin kita. Pagkasabi niya nun, niyakap niya si Alex. Nabasag ang mukha nito sa malawak nitong dibdib. Halos mahimatay si Alex. Ubo. Tita, pansinin mo ang mga kahihinatnan. Walang pakialam si Tia Rockefeller tungkol doon. Anong kinakatakutan mo? Walang ibang tao dito. Natahimik si Alex sa isang iglap, ibig bang sabihin ay magagawa mo ang anumang bagay dahil lang sa walang tao. Sa sandaling ito, binitawan siya ni Tia Rockefeller at sinabing, tutulungan kitang magtala tungkol sa usapin ng sumpa ng dugo. Kung ang pag-uusapan natin ay ang pag-alis ng sumpa, ang Maiko sect ang magiging pinakamahusay sa Amerika, ngunit hindi ko alam kung nariyan pa rin ang sekta na ito. Pupunta ako at alamin ang tungkol dito sa ibang araw. By the way, may progress na ba tungkol sa usapin ng tatay mo? Nag-iisip sandali si Alex bago sinabing, alam mo ba ang tungkol sa libingan ni Cesar? Noong nakaraan, hindi ibinalita ni Alex ang bagay na ito dahil nagdududa pa rin siya sa layunin ni Tita Rockefeller. Gayunpaman, pagkatapos maranasan ng maraming bagay sa ngayon, sapat na iyon para patunayan na hindi siya masamang tao. Kaya, sa wakas ay dinala ito ni Alex. May kaugnayan ba ito sa iyong ama? Tama iyan. Mayroong katibayan na ang huling lugar na lumitaw ang aking ama ay sa libingan ni Cesar. Ang huling lugar. Aling huling ito? Matapos mawala ang iyong ama. Oo. Kung gayon, bilisan natin at puntahan kaagad ang libingan. Umiling si Alex. Ito ay hindi posible sa sandaling ito. At kaya, maikling inilalarawan ni Alex ang puntod ni Cesar, ang kasalukuyang sitwasyon, ang pagkakasangkot ng militar sa background, pati na rin ang proyekto ng Sky Tower. Kumunat ang noo ni Tita Rockefeller. Halatang may hindi tama sa sitwasyong ito. Maaaring may ibang layunin ng militar patungo sa libingan ni Cesar. Siguradong may ilang eksperto na kumukuha ng mga string sa likod ng proyekto ng Sky Tower. Ano ang nasa puntod na ito? May kinalaman daw ito sa isang susi. Saglit itong pinag-isipan ni Tita Rockefeller at sinabing, patuloy kang sumusubaybay sa proyektong ito. Gagawa ako ng ilang paghahanda.
Hindi hihigit sa 1 buwan pupunta tayo at papasok. Hindi. Mabilis na umiling si Alex. Maraming bitag sa loob ng libingan. Nakakita ako ng ilang tao na nagpunta doon noon. Pagdating ng oras, sasamahan nila ako para tulungan akong pumasok. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1322. Sige, hihintayin ko ang balita mula sa iyo. Itinuwid muli ni Alex ang kabaong ni Helen bago umalis ng villa. Sa pagkakataong ito, nang umalis si Tita Rockefeller, binigyan niya ito ng numero ng telepono at sinabing kabibili lang niya ng telepono. Kung mayroong anumang bagay sa hinaharap, maaari siyang makipag-ugnay sa kanya, ngunit hindi kinakailangan na siya ang pumili. Si Richard Asterisk. Umalis si Zella Yeager kasama si Tita Rockefeller. Ito ay isang bagay na minsan nang ipinangako ni Zella na gagawin, kaya natural na hindi niya maibabalik ang kanyang mga salita. Higit pa rito, ang dahilan kung bakit siya kinuha ni Tita Rockefeller ay para hayaan siyang lumaki para hindi masayang ang kanyang Ninetales bloodline. Bukod pa riyan, minsang nabalitaan ni Alex kay Zella na may pinatay ang ama ni Winifred. Kung gusto niyang makaganti, kailangan niyang maging mas malakas din. Gayunpaman. Gusto ko si Mommy. Mommy, nasaan ka, Mommy? Huwag mo akong iwan. Nang hindi makita ni Winifred ang kanyang ina pagkabalik mula sa kindergarten, sinimulan niya kaagad na imulat ang kanyang mga mata. Nobody could placate her until Alex hugged her and promised that she can have 1 chocolate ice cream every day, saka lang siya tumigil sa pag-iyak. Kumiga siya sa braso ni Alex na may masamang tingin at sinabing, "Daddy, kailan babalik si Mommy?" Inalo siya ni Alex at sinabing, babalik siya kaagad. Isa pa, wala ka bang mobile phone? Maaari kang makipag-video call sa iyong ina ng madalas. Sabi ni Winifred, pero, hindi ko may akap si Mommy para matulog sa gabi. Sanay na si Winnie na matulog sa pagitan nila Mommy at Daddy sa gabi. Kahit na nagigising ako sa bawat oras, magkayakap kayong dalawa at sinipa ako sa tagiliran. Maraming tao ang naruroon sa eksena ngayon, sina Brittany, Maya, Waltz, pati na rin si Michelle. Nang marinig nila ang pambata na sinabi ni Winifred, agad na nanlaki ang kanilang mga mata. Senior, kayo ni Zella. Ang mga mata ni Waltz ay nagtataglay ng walang katulad na kislap ng pagiging mausisa tungkol sa chismis. Agad na tinakpan ni Winifred ang kanyang bibig. Namilog ang malalaking mata niya habang balisang nakatingin kay Alex. Daddy, natapon ko ba ang beans? Walang imak na ekspresyon si Alex. Sa katunayan, hindi ito ang iniisip mo. Si Winifred ay may hiling mula pa noong bata pa siya, sana ay makasama ang kanyang mga magulang. Bago niya matapos ang pagpapaliwanag, sinabi ni Waltz, naiintindihan namin, hindi mo kailangang magpaliwanag. Pinagkakatiwalaan ka namin. On the other hand, Maya took Winifred from his arms and said, "Winnie, how about auntie sleep with you tonight? Mabango talaga si tita, makakatulog ka ng mahimbing ngayong gabi." Tinuro ni Winnie si Alex at sinabing, pwede bang sumama si Daddy sa amin? Sagot agad ni Alex, oo naman. Sabay tayong matutulog ngayong gabi. Umiti si Maya at sinabing, oo naman, hahayaan natin siyang matulog sa sahig. Sabi ni Winifred, bakit kailangang matulog si Daddy sa sahig? Ang lamig ng sahig, silamig at babahing si Daddy. Napakabuting anak. Sa sandaling ito, pumasok si Zyla Stormer. Hindi madalas pumupunta dito si Zyla. Pumili siya ng villa sa California at nanatili doon. Bukod doon, ang Southern California Business Association ay nasa mabuting kalagayan din sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ngayon, ang Lush Cosmetics ay walang harang sa lugar ng Southern California at ang serye ng mga high-end na produkto nito ay nagkaroon ng kaalaman sa brand. Ang pagbabalik ng Rockefeller Group ay nagdala din sa produksyon ng mga produkto ng Lush Cosmetics sa isang bagong antas. At sunod-sunod din sa merkado ang serye ng mga produkto ng Lush Cosmetics na angkop para sa mass consumption. Ang ilan sa mga produktong ito ay pangunahin ng nasa ilalim ng pangangalaga ng Sharpay. Pangunahing umasa ito sa network vision marketing at hierarchical agency structure model na iminungkahi niya dati.
Sa loob lamang ng maikling linggo, makikita na ang ilang resulta. Dahil sa insidente ni Stephen Hendricks sa Lush Cosmetics noong nakaraan, nakakuha ito ng sapat na atensyon mula sa mga tao. Sa sandaling inilabas ang mga low-end na produkto, sunod-sunod na sumali ang hindi mabilang na malalaking marketing team. Tinalo pa nila ang kanilang mga utak para agawin ang papel ng superior agent para sa Lush Cosmetics. Ang pinakakamanghamanghang bagay ay natinawag ni Sharpay sina Claire at Dorothy upang maging kanilang unang tier na mga distributor. Gayunpaman, wala si Zyla dito para makita si Alex sa pagkakataong ito dahil dito. Sa halip, ito ay dahil sa proyekto ng Sky Tower. May dala siyang mensahe. May nangyaring hindi inaasahan sa Sky Tower project. Ang alkalde ng Michigan, si Wayne Larsen ay inatake. Siya ay malubhang nasugatan at walang malay ngayon. Kabanata 13:23. Ano? Si Wayne Larsen ay malubhang nasugatan at walang malay. Kailan ito nangyari? Gulat na napatingin si Alex kay Zyla. Ang buhay at kamatayan ni Wayne ay walang gaanong kinalaman sa kanya sa simula. Gayunpaman, pagkatapos niyang malaman na ang asawa ni Wayne ay si Grace Larsen, nagbago ang relasyon. Si Grace at ang kanyang ama ay kabilang sa parehong lihim na organisasyon na tinatawag na Hidden Dragon. Magiliw na tinawag ni Grace ang kanyang ama bilang Bro William, kaya nagkaroon si Alex ng mga dahilan upang maniwala na sa kaibuturan ng puso, posibleng gusto ni Grace ang kanyang ama. Sa bagay na ito, natural na sa kanya na magmalasakit pa ng kaunti kay Wayne Larsen. Sagot ni Zyla, kaninang hapon lang. Noong sinisiyasat ni Mayor Larsen ang ilalim ng lupa, marahas siyang hinampas ng hindi kilalang sasakyan at muntik nang mamatay sa lugar. Bilang karagdagan, ang anak na babae ni Wayne Larsen, si Phoebe Larsen ay nakatagpo din ng isang mamamatay tao sa parehong oras. Buti na lang at nasa tabi niya noon si Mrs. Larsen. Si Mrs. Larsen ay dating isang first-tier warrior mula sa isang partikular na opisyal na lihim na organisasyon, ang kanyang paglilinang ay hindi rin mahina. Nagawa niyang protektahan si Phoebe, ngunit nagdusa ng kaunting pinsala. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Alex. Maya-maya lang tumunog ang phone niya. Sa unang tingin, ang screen na nagpakita ng tawag ay mula kay Phoebe. "Kamusta?" Sinagot ni Alex ang tawag. Sa kabilang dulo, narinig kagad ang umiiyak na boses ni Phoebe. "Jerk, ang tatay ko ay nasugatan at walang malay. Bilisan mo at halika na." Hindi nakaimik si Alex. "Tinawag ako ng babaeng ito para humingi ng tulong. Pero, tatawagin mo pa rin akong bakla. May utang ba ako sa kanya? Alam ko. Kung ganoon, bilisan mo at lumapit ka. Walang kwenta ang mga doktor dito. Tulungan mo akong mag-isip ng paraan ng mabilis, maaasahan kita. Critical ba ang sitwasyon? Nagbabanta ba ito sa buhay?" Tanong ni Alex. Mabuti pa. Ang kanyang sitwasyon ay mas o hindi gaanong matatag, ngunit hindi siya maaaring magising sa lahat ng oras na ito. "Sige, nakuha ko na. Balita ko medyo nasugatan din si Tita Grace. Kumusta ang kalagayan niya? Maayos naman ang nanay ko. Sige, punta ako dyan kaagad. Huwag kang mag-alala." Noong una ay gusto ni Alex na gawing mahirap ang mga bagay para sa babaeng ito dahil hindi man lang niya alam kung paano magsasabi ng anumang bagay na maganda kapag humihingi ng tulong. Gayunpaman, iniisip ang tungkol sa kanyang kasalukuyang estado pati na rin ang proyekto ng Sky Tower na nangangailangan pa rin ng suporta ni Wayne, agad niyang inalis ang paniwala. Ibinaba na niya ang tawag. Bahagyang nagulat si Zyla. "Mukhang pamilyar ka sa pamilya Larsen." Direkta kang tinawagan ni Phoebe Larsen para humingi ng tulong. Tumango si Alex. Talaga, may koneksyon doon pero mahabang kwento. Pag-usapan natin ito sa susunod, kailangan kong sumugod para tingnan muna. Sabi ni Zyla, "Gusto mo ihatid kita dyan? Magpapagamot ka ng pasyente at mas nakakapagod magmaneho sa kalsada." Ramdam ni Alex ang pag-aalalang pinapakita ni Zyla. Natouch siya at ngumiti, "It's fine. Ang ganitong maikling distansya ay wala sa lahat. Masyado kang abala sa pag-aalaga sa Southern California Business Association kaya hindi mo na kailangang iwasan ako ng ganyan."
Umiti si Zyla at sinabing, anong maliit na bagay sa akin iyon. Ito ay karaniwang hindi kumukuha ng alinman sa aking enerhiya sa lahat. Nagkataon na gusto ko pa rin pumunta sa bahay kaya tanggapin mo na lang ito bilang libreng sakay mula sa akin sa daan. Nang marinig niya yon, tumango lang si Alex bilang pagsang-ayon. Aalis ako at maghahanda ng mga gamit. Napatingin si Zyla sa kanyang paglingon, pinagmamasdan ng kanyang pag-atres na may malalim na lamang sa kanyang mga mata. Ito ay ang uri ng lamang na maaaring matuno sa tubig, ngunit ito ay mawawala sa isang iglap. Bumalik si Alex sa kwarto at nakakita ng ilang bote ng pills in case of emergency. Pagkatapos kinausap niya ang ilang babae sa bahay. Hindi niya sila binigyan ng anumang mga detalye, sinabi lang niya sa kanila na pupunta siya sa Michigan upang makipagkita sa isang pasyente. Si Brittany at ang iba ay hindi na rin nagpindot para sa mga detalye at hinayaan si Alex na umalis kasama si Zyla. Si Richie Asterisk. Si Zyla ay nagmaneho na kasing bilis ng pag-ilaw sa buong daan. Tinanong siya ni Alex, may balita ba tungkol kay Dio lately? Pagkatapos na pumasok sa lihim na base ng pagsasanay, minsan ay nakilala ni Dia ang isang disipulo mula sa mga Stormer ng Alaska. Matagumpay na nakabalik ang disipulong iyon mula sa training base. Ayon sa kanya, si Dia ay nag-adapt ng maayos sa training base at nailigtas pa niya ito minsan, Zyla said. Marami bang panganib sa loob? Nabalitaan ko na napakahirap ng mga kondisyon at maraming mabangis na hayop sa loob. Ito ay tiyak na mapanganib, ngunit ito ay isang lugar din para magalit ang sarili. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 1324. Umiti si Alex at sinabing, mukhang masaya ang lugar na ito sa pinag-uusapan ninyo. Gusto ko ring magkaroon ng pagkakataong pumasok sa loob at tingnan. Sabi ni Zyla, miss mo na siya, di ba? Isang buwan na lang. Mayroon pa ring mahabang panahon sa hinaharap, ano ang dapat mong gawin pagkatapos. Ngunit may pagkakataon si Dia na magpadala ng impormasyon sa labas isang beses bawat 6 na buwan. Dapat siyang sumulat sa iyo, ipapaalam ko sa iyo kapag dumating ang oras. Salamat. Hindi mo kailangang maging magalang sa akin. Sinulyapan siya ni Zyla, saka pinagpatuloy ang pagtutok sa pagmamaneho. Sa wakas ay nakarating sila sa Michigan. Kuminto ang sasakyan sa pasukan ng General Hospital ng Michigan Navy. Sabi ni Zyla, Alex, medyo strict ang management nitong ospital. Hindi ka makapasok ng walang espesyal na pass o taong humahantong sa iyo. Kaya, hindi ako papasok. Tumango si Alex. Bumalik ka na at magpahinga. Pagkasabi niya nun ay bumaba siya ng sasakyan habang tinatawagan si Phoebe. Sa lalong madaling panahon, 2 babae ang tumakbo palabas mula sa loob ng gusali, sila ay walang iba kundi ang asawa ni Wayne Larson, si Grace Larson at ang kanyang anak na babae, si Phoebe Larson. Nakabalot ng benda ang kaliwang kamay ni Grace. Sa isang sulyap masasabi ni Alex na bali ang kaliwang braso nito. Alex. Agad na hinayla ni Grace ang braso ni Alex nang lumabas siya. Siya ay nagkaroon ng sigasig ng isang biyenan nang makita ang kanyang manugang. Samantala, si Phoebe ay tahimik na nakatayo sa gilid ng walang sinasabi. Tita Grace, kumusta na po si Tio Wayne? Tanong ni Alex. Baka sa mukha ni Grace ang pag-aalala. Hindi masyadong optimistic. Nakakita kami ng ilang eksperto ngunit lahat sila ay walang magandang pamamaraan. Ang batang ito, si Phoebe, ay patuloy na iginiit na ikaw ay isang napakahusay na doktor at kailangan mong tawagan. Hindi ko na alam kung ano pa ang sasabihin ko. Ngunit susubukan niya ang anumang bagay sa isang krisis na tulad nito kaya huwag mo siyang sisihin. Medyo busy kasi ako sa pag-aalaga sa tatay niya sa mga susunod na araw. Alex, since nandito ka, tulungan mo na lang akong alagaan siya ng ilang araw, okay? Inawakan ni Alex ang ilong niya, saka tumango. Halatang hindi naniniwala si Grace na may kakayahan siyang pagalingin si Wayne, ngunit naniniwala pa rin siya sa kakayahan nito. Sabi ni Phoebe, Nay, nakakamangha talaga ang medical skills ng jerk na ito. Kalimutan mo na, hindi ka maniniwala sa akin kahit anong sabihin ko. Ang nakakakita ay naniniwala.
Naniniwala ako na kung mayroong sino man sa salitang ito na makapagliligtas kay tatay, dapat itong lalaking ito. Anong tinawag mo sa kanya? Natigilan si Grace habang nakatutok ang mga mata sa anak. Gayunpaman tuwang-tuwa pa rin siya sa sobrang paniniwala ng dalaga kay Alex. Napatingin si Phoebe kay Alex. Nickname lang, Doggy pa rin ang tawag niya sa akin. Saglit na natigilan si Grace bago nagpakita ng nakakagaan ng ngiti. Di nagtagal sa pangunguna ng mag-inang anak na babae, si Alex ay pumunta sa ward ni Wayne. Dahil dito, nalaman niyang may iba pa sa ward. Isang 26 o 27 taong gulang na binata at isang babae na nasa maagang 20s ay parehong maganda ang pananamit at may disenteng ugali. Gayunpaman, bahagyang natigilan ang binata nang makitang hinihila ni Grace ang isang binata papasok sa silid. Ibinuka niya ang kanyang bibig para magtanong, "Tita Grace, ito po." Bahagyang ngumiti si Grace at sinabing, "Ito ang anak ng kaibigan ko, ang pangalan niya ay Alex Rockefeller." Sina Alex at Phoebe ay childhood sweethearts mula noong bata pa sila. Ano? Nang marinig iyon ng binata ay nagdilim ang mukha niya. Ang binata ay si Easton Zimmer, ang anak ng gobernador ng Michigan at naging manliligaw din kay Phoebe. Ang dalaga sa gilid ay ang kapatid ni Easton, si Vile Zimmer. Nagalit din agad si Vile. Sinuri niya si Alex mula sa itaas hanggang sa ibaba at malamig sa buong proseso. Matapos siyang pag-aralan, siya ay puno ng paghamak, pakiramdam na si Alex ay tulad ng uri ng taunan na nagmula sa ilalim ng lipunan. Paano maihahambing ang gayong tao sa kanyang kapatid? Naguhukay lang siya ng sarili niyang libingan. Ibinuka niya ang kanyang bibig upang sabihin, "Tita Grace, hindi ba kayo pumunta at kumuha ng ilang milagrong doktor? Nasaan ang taong iyon?" Tinuro ni Phoebe si Alex. Siya ang miracle doctor. Napangisi si Easton sa pamamagitan ng kanyang ilong. Hindi niya napigil ang tumawa ng mapang-asar habang sinasabi niya, "Hey, Sis Phoebe, natatakot akong nalinlang ka ng isang walang prinsipyong lalaki." Tumanggo si Vile at sinabing, "Tama. Ang taong ito ay isang taunan sa isang sulyap. Paano siya posibleng maging isang milagrong doktor?" Kabanata 13:25. Ang dalawang magkapatid mula sa pamilya Zimmer ay mayabang na may pagmamalaki sa kanilang mga mukha, pati na rin ang nilalaman ng kanilang mga salita ay agad na naging kakilakilabot ang ekspresyon ni Grace. Malapit na siyang mahulog at sumbatan sila doon at pagkatapos. Siyempre, alam niya ang intensyon ni Easton. Ang ama ni Easton ay si Quentin Zimmer na isa ring gobernador ng Michigan. Sa ibabaw, ang kanyang opisyal na posisyon ay isang antas na mas mataas kaysa kay Wayne, ang isa ay ang una sa command, samantalang ang isa ay ang pangalawa sa command. Itinuring na isang downgrade para sa Easton ang paghanga kay Phoebe. Gayunpaman, may mga dahilan sa likod nito. Ang backer sa likod ni Wayne ay kasalukuyang nasa tumataas na yugto sa Alaska, ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay walang limitasyon. Ngayon pa lang, isa na siyang mataas na opisyal. Bukod dito, si Wayne Larson ay hindi isang taong piniling sumunod sa landas ng pagkakaisa. Ang kanyang pamilya ay matatagpuan sa Alaska. Ang pamilya ay may makapangyarihang mga kakayahan at magkakaugnay na mga relasyon sa Alaska. Sa kabaligtaran, ang tagapagtaguyod ni Quentin Zimmer na kanyang tagapayo ay pumanaw na noong nakaraan. Dahil dito, walang ibang sumuporta sa kanya. Ito ay magiging lubhang mahirap para sa kanya na palawakin at umunlad pa pataas. Bilang karagdagan, mayroong isang lumang kasabihan na ang isang oportunista ay abandonahin ang isang hindi kanais-nais na layunin. Si Quentin, na walang taga-suporta, ay malamang na ma-target at ang kanyang hinaharap ay mahirap hulaan. Kailangan na niyang maghanap ng mga bagong kakamping ngayon. Kaya naman, pinayagan niya si Easton na habulin si Phoebe. Kung matagumpay ang pagkakatali ng kasal, hindi lamang siya mabilis na tatanggi, ngunit maaari pa siyang gumawa ng malaking pag-unlad sa pamamagitan ng paghiram ng kapangyarihan sa likod ni Wayne. Sa kasamaang palad, hindi siya nagustuhan ni Phoebe. Katulad nito, hindi rin nakontento si Grace sa kanya. Gayunpaman, ngayong nagpakita na si Alex, mas naging bias ang puso niya kay Alex. Kung ikukumpara sina Alex at Easton, sa palagay niya, sila ay walang kapantay. Sa ilang mga salitang, anak ni Bro William lamang ay maaaring durugan si Easton.
Gayunpaman tila hindi narinig ni Alex ang provokasyon mula sa magkapatid. Sinulyapan niya si Wayne na nasa kama at tinanong si Grace sa tabi niya, "Tita Grace, pwede ko bang tingnan ang pulso ni Uncle Wayne?" Bagaman hindi kumbinsido si Grace na mapapagaling ni Alex ang kanyang asawa, pumayag naman siya kaagad. Sige lang. Sa kanyang palagay, maaaring may alam nga si Alex tungkol sa tradisyonal na gamot. Gayunpaman kung kailangan niyang magkomento tungkol sa kanyang kahusayan dito, tiyak na hindi siya sanay. Gayunpaman hindi niya kayang tanggihan siya. Umakbang pasulong si Alex ngunit hinarang siya ni Easton sa kalagitnaan. "Kay, wala ka bang narinig na sinabi ko?" Saysabog na lang si Easton sa galit. Itong brat na ito na lumitaw nang wala sa oras ay naglakas loob na hindi ako pansinin. Pagod na ba siyang mabuhay? Pinandilatan niya si Alex at sinabing, "Inutusan kita ngayon, itaas mo ang iyong ulo at tumingin sa akin." Samantala, nilainggan ni Vile si Grace at mayabang na sinabi, "Tita Grace, anong klaseng anak siya ng kaibigan mo? He's not discerning at all, hindi man lang niya kami kilala na magkapatid. Ang mga natalo ay hindi maaaring maging mas mababa kaysa doon. Ang pakikihalubilo sa ganitong uri ng pamilya ay magpapababa sa pamantayan ng pamilya Larsen. Bakit hindi ako tumawag ngayon? Puputulan ng pamilya Larsen ang lahat ng relasyon sa pamilya ng lalaking ito ngayon." Pagkasabi niya ng mga katagang iyon ay agad na tumawa si Phoebe. Matagal na niyang narinig na ang Vile na ito ay mapanghamon, mapagmataas at hindi makatwiran sa pamamagitan ng pag-asa sa kalamangan ng anak na babae ng gobernador. Hindi pa talaga ito nakita ni Phoebe, ngunit ngayon ay nagkaroon siya ng pagkakataong maranasan ito ng personal. Samantala, halos sumabog sa galit si Grace. Nakatitig siya kay Vile, walang ekspresyon. "You call the shots. Kahit anong pamilya ang makahalubilo ng aking pamilya Larsen, hindi ko na kailangan ng tagalabas para sabihin sa akin kung ano ang gagawin, di ba?" Nakangiting sinabi ni Vile na tila hindi narehistro ang pinagbabatayan ng galit sa tono ni Grace. "Tita Grace, hindi mo na talaga masasabi ang kabutihan ng isang tao. Ginagawa ko ito para lamang matulungan ang iyong pamilya Larsen. Ang isang taona na lumabas ng wala sa lugar tulad nito ay palaging tumatalon at nais na samantalahin ang maliit na kakilala sa nakaraan. Isa o dalawang beses ay maayos, ngunit ang ilang mga tao ay hindi alam ang chok mula sa keso, iniisip na maaari silang umasa sa iba sa buong buhay. Tita Grace, hindi mo na kailangang magpigil kapag kaharap ang ganitong uri ng tao. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1326. After a pause, Vile continued, "Tsaka, may mali sa sinabi mo, Tita Grace. Malapit ng pakasalan ng kapatid ko si Phoebe, ibig sabihin ay magiging manugang mo na siya. Paano siya maituturing na tagalabas kung ituturing siyang kalahating anak mo?" Sa makatwiran para sa akin, Vile Zimmer, na pumunta sa harap at tumawag ng mga shot. Napatingin si Alex. Nagulat si Phoebe. Hindi niya inaasahan na ikakasal na siya sa lalong madaling panahon. Si Easton naman, tumingin siya kay Alex at sinabing, "Anong tinitingin-tingin mo? Ito ba ay isang bagay na maaari mong pangarapin? Binibigyan kita ng pagkakataon ngayon, lumuhod at aminin ang iyong mga pagkakamali, aminin na ikaw ay isang scam. Gumawa ng inisyatiba upang gumuhit ng malinaw na linya sa pamilya Larsen at umalis sa Michigan. Hindi ka na pinapayagang tumuntong muli ng isang paa sa Michigan, naiintindihan mo ba?" Tinapunan siya ni Alex ng walang pakialam na tingin. "Anong gagawin mo kung hindi ako lumuhod?" Napangisi si Easton. "Binata, sa Michigan, ikaw ang unang taong nang ahas na magsalita ng ganito sa akin. Baka hindi mo talaga alam kung sino ako. Kaya, makinig kang mabuti. Sasabihin ko sa iyo ngayon. Ang pangalan ko ay Easton Zimmer." Sa hindi inaasahan. Alex's reply was, "Tapos ka na bang magsalita? Kung tapos ka na, guguluhin kita na tumabi ngayon. Brat, ikaw." Sa sandaling ito, sa wakas ay nakahinga na si Grace. Kanina, nagngangalit siya sa galit na hindi siya makapagsalita at ngayon ay sumigaw siya ng malakas, "Lumabas ka. Umalis ka na, ngayon din." Tumawa si Easton pagkatapos ay tumingin kay Alex ng mapanuksong tingin.
Narinig mo ba yon? Inihiling ka ni Tita Grace na lumabas kaya huwag kang manatili dito ng matigas ang ulo. Gusto mo pang magpanggap na isang milagrong doktor para magpa-check up kay Uncle Wayne. Sa palagay mo ba ay nangangailangan ang pamilya Larsen ng makalumang doktor na tulad mo? Anong bansang bumpkin? Pagwala. Ang kasalukuyang pamilya Larsen ay hindi isa na maaari mong hawakan tulad ng isang parasito. Bakit hindi mo tingnan ang iyong sarili at sundin ang iyong mga birtod? Nang sabihin niyang sumabog si Grace, itinaas niya ang kanyang kamay, itinuro ang ilong ni Vile sa galit, at sinabing, ang hinihiling kong lumabas ay ikaw at ang iyong kapatid, si Easton. Ano? Si Vile at Easton ay may mapang-asar na ekspresyon sa kanilang mga mukha, ilang sandali lang ang nakalipas na tuwang-tuwa tungkol sa kasawian ng ibang tao. Ang kanilang mga mukha ay agad na nanlamig at tumingin sila sa lubusang asar na mukha ni Grace sa pagtataka, iniisip kung may mali sa kanilang mga tainga. Sinabi ni Easton, Tita Grace, ano ang sinabi mo? I guess kanina lang ako nag-hallucinate. Malamig na sinabi ni Grace, hindi mo ginawa. Sinabi ko lang na ang mga pinapaalis ko sa kwartong ito ay iyong mga kapatid. Easton, alam ko kung ano ang pinaplano ng iyong pamilya at ang masasabi ko lang ay nagpakasawa ka sa iyong mga pantasya. Sasabihin mong ikakasal ka sa anak ko sa lalong madaling panahon. O, isipin na mabubuhay ako ng sapat para makakita ng ganitong araw. Sino ang nagsabi sa iyo na ang aking anak na babae ay ikakasal sa pamilya Zimmer? Nakatulala pa rin si Vile, nakabuka ang mga mata at bibig. Tita Grace, alam mo ba ang sinasabi mo? Kung hindi papakasalan ni Phoebe ang kapatid ko, kanino pa siya mapapangasawa? Hindi ba maaaring iniisip mo na hayaan siyang pakasalan ang maliit na tall-owner na ito? At hinihiling mo sa amin na lumabas dahil sa maliit na tall-owner na ito. Tama iyan. Napabalikwas si Grace. Magiging siya, so what about it? Sinasabi ko sa iyo ngayon. Hindi siya isang tagalabas. Siya ang fiancé ng aking anak at ito ay isang arrangement na ginawa mula noong sila ay 6 na taong gulang. Walang lugar dito ang pamilya Zimmer mo. Ngayon, mangyaring umalis. Kayong dalawa ay hindi welcome dito. Pula at puti ang mukha ng magkapatid na Zimmer. Awkward, kahihiyan, at agrabyado tulad ng dati. Pangit na baluktot ang mukha ni Easton habang malamig na sinabi, Grace Larsen, pag-isipan mo itong mabuti. Si Wayne Larsen ay nahulog sa ganitong estado at kung magising siya o hindi ay nananatiling hindi nasasagot. Ang pagtanggi sa akin ngayon ay nangangahulugang putulin ang anumang daan ng pag-urong para sa pamilya Larsen. Hindi mo dapat pagsisihan ito sa hinaharap. Umiling si Grace. Siguradong hindi ako magsisisi. Dagdag pa mula sa mga salitang binigkas mo pati na rin sa iyong mga aksyon, maaari ko nang maisip na ikaw, Easton Zimmer, ay hindi isang magandang tugma para sa aking anak na babae. Malamig na bamantong hininga si Easton saka kumilos para itulak si Alex. Magwala. Paanong hinayaan ni Alex na itulak siya ng isang tulad niya? Bahagyang humakbang si Alex sa gilid at hindi siya nagawang itulak ni Easton. Dahil sa lakas na ginawa niya, diretsyong bumagsak si Easton sa lupa kasabay ng momentong na ginamit niya para sumugod. Kabanata 13:27. Ang marangal na anak ng isang gobernador ay bumagsak sa mukha at tiyan, nakahiga sa lupa na parang aso. Nasaan ang kanyang imahe at reputasyon? Umakyat si Easton mula sa lupa, nagngangalit ang kanyang mga ngipin hanggang sa maramdaman niyang masisira ito. Gayunpaman, hindi magandang kumilos sa harap ni Grace dahil dito, at itinuro niya si Alex at sinabing, maghintay ka lang. Pagkatapos kinuha niya ang kapatid niya at lumabas. Nang malagpasan nila si Phoebe, sinabi ni Vile, Phoebe Larsen, matalino kang tao. Dapat alam mo sa puso mo kung anong klaseng tao ang dapat o hindi dapat pakasalan. Kahit anong marriage arrangement mo noong bata ka pa, kung balak mo pa rin parangalan itong 3 years old na kalokohan, masisira mo ang buong buhay mo. Sana hindi ka magsisi. Nagkibit balikat si Phoebe. Siyempre, alam ko. Ang totoo, kahit ako, si Phoebe Larsen, ay magpakasal sa butas na ito at maging asawa niya, hindi ko pa rin pakakasalan ang iyong kapatid. M. Lumabas ng ward ang magkapatid na Zimmer, malungkot ang kanilang mga mukha.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkalabas pa lang ay biglang lumabo ang kanilang malay at bumagsak sila sa lupa. Lalo na iyong Vile na halos mabali ang ilong sa pagkahulog. Bahagyang ngumiti si Alex ngunit hindi siya lumingon para tingnan ang lahat. Sa halip naglakad siya patungo sa gilid ng kama pinag-aaralang mabuti si Wayne. Makalipas ang 10 segundo ay sa wakas ay itinaas niya ng marahan ang kamay ni Wayne. May gustong sabihin noon si Grace ngunit nilunok niya ang mga salita sa kanyang dila nang makita niya ang itsura ni Alex. Si Phoebe na nakatayo sa tabi niya ang hindi napigil ang samandal para bamulong kitang-kita sa mukha niya ang pagmamalaki. Narinig mo na ba ang titulong Immortal Doctor, Ma'am? Umiling si Grace. Anong Immortal Doctor? Ang alam ko lang na ang pinakamahusay na imperial na doktor ng bansa ay tinatawag na Wallace Yoke. Noon, iniisip ko kung pwede ka ba niyang maging apprentice para mag-aral sa ilalim niya. Ito ay isang awa at walang pagkakataon. Dahil sa ilang kadahilanan, tumanggi si Mr. Wallace na tumanggap ng mga babaeng apprentice. Nais kong imbitahan si Mr. Wallace noong una, ngunit ang kalagayan ng iyong ama ay higit sa lahat ay dahil sa utak. Maaaring hindi kasing epektibo ang tradisyonal na gamot sa bagay na ito at mas mainam na tingnan siya ng mga modernong doktor. Nag-imbita na ako ng sikat na Swiss brain specialist at dapat nandito na sila anumang oras sa lalong madaling panahon. Umiling si Phoebe. With this asshole here, we don't need any brain specialist. Dahil siya ang Immortal Doctor. Nakita ni Grace ang mukha ng kanyang anak kaya ngumiti siya at sinabing talagang espesyal ang pakikitungo mo kay Alex. Nagsalita ang dalawa sa mahinang boses ngunit kahit na ganoon walang nakatakas sa pandinig ni Alex. Hindi siya nag-react sa mga sinabi nila. Gayunpaman natapos na niya ang kanyang diagnosis sa kondisyon ni Wayne. Binitawan niya ang kamay ni Wayne at magsasalita na sana nang unang magsalita si Phoebe. Paano na? Mailigtas ba ang tatay ko? Napatingin din sa kanya si Grace na gustong malaman kung ano ang sasabihin ni Alex. Hindi sa minamaliit siya nito, ngunit taos puso siyang nakikiusyoso. Sa wakas, sinabi ni Alex, huwag mag-alala, hindi ito isang malaking problema. Kung may urgent, pwede ko na siyang gisingin. Ngunit ang bahagi ng utak ni Uncle Wayne na namuo ay nag-aayos ng sarili nito. Kaya ang ibig kong sabihin ay bibigyan ko muna siya ng acupuncture upang makatulong na pasiglahin ang kanyang paggaling at hindi siya magising pansamantala. Ang paghiga ng ganito ay mabuti para sa kanya at natural na magising siya bukas. Talaga. Iyan ay mahusay. Pagkatapos magmadali at magpatuloy sa iyong acupuncture. Udyok ni Phoebe. Nagulat si Grace at nagulat. Ito. Magpapa-acupuncture ka sa ulo niya. Natatakot siya na hindi ganoon kataas ang medical achievements ni Alex. Ang utak ay isang napakahalagang bahagi ng katawan pagkatapos ng lahat. Kung aksidenteng nasira ito ng isa, ano pa ang maaaring gawin? Tumanggo si Alex. Oo. Sumalungat si Grace. Alex, alam kong maganda ang intensyon mo. Ngunit ang pagpasok ng mga karayom sa isang utak, hindi ba ito napakadelikado? May mangyayari ba? Masama bang hindi gawin? Direktang sinabi ni Phoebe, Nay, huwag kang mag-alala. Kahanga-hanga ang kanyang kakayahan sa acupuncture at kahit si Wallace Yoke ay gustong sambahin siya bilang kanyang guro. Marahil ay mas mabuti kung hindi ito sinabi ni Phoebe. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1328. Sa sinabi ni Phoebe, mas lalong hindi makapaniwala si Grace. Sino si Wallace Yoke? Siya ang pinakamahusay na imperial na doktor sa buong bansa. Kahit na ang mga malalaking shot sa bansa ay gustong ipagamot sila ni Wallace, kailangan nilang pumila at humingi ng awa para mangyari iyon. Para sabihin niya na gusto ni Wallace Yoke na sambahin si Alex dahil napakalayo ng kanyang guro. Anong uri ng ecstasy na gamot ang ibinigay ni Alex sa kanyang anak para magkaroon siya ng hindi kapani-paniwalang paniniwala sa kanya? Nakita ni Alex ang pag-aalala ni Grace at agad siyang ngumiti at sinabing, okay lang kung ayaw mong gawin ko, hindi ko gagawin. Pagdating ng bukas malamang mag-isa na siyang magising. Sa katunayan, mayroong isang piraso ng impormasyon sa kamay na tinanggal ni Alex.
May enerhiyang yin na pumapalibot sa utak ni Wayne. Kung hindi aalisin ang enerhiyang ito, halos imposibleng magising si Wayne. Para hindi mag-alala Grace, nagplano si Alex na humanap ng isa pang pagkakataon para tulungan si Wayne na alisin itong yin energy na namuo sa utak niya. Pagkatapos noon, casual niyang tinanong Tita Grace, sino ang mga taong gumawa nito? Si Richie Asterisk. Kasabay nito, ang magkapatid na Zimmer ay lumabas sa pasukan ng ospital. Galit na galit sila na maging ang kanilang ilong ay malapit nang mapunta sa galit na kanilang nararamdaman. Itong Phoebe Larsen, panimula ni Vile. She really can't be reasoned with, and she has P4 brains. Sinabi niya na mas gusto niyang pakasalan ng isang mahirap na talunan at maging asawa niya kaysa pakasalan ka. At ang Grace Larsen na iyon, matigas ang ulo, clumsy, makitid ang isip, at tanga. Kung namatay si Wayne Larsen, karapat-dapat siyang maging balo, at kahit sino ay maaaring tumapak sa kanya pagdating ng panahon. Napuno ng sama ng loob si Easton. Ang nararamdaman niya para kay Phoebe ay hindi lang dahil nakinig lang siya sa mga salita ng kanyang ama. Talagang nagustuhan niya ang kagandahan ni Phoebe at ang matured na katawan nito na may mga curve sa lahat ng tamang lugar. Sa tuwing naiisip niya yon, kumukulo sa sigla ang dugo sa kanyang katawan at gusto niyang hawakan siya. Isang buong taon na siyang hinabol ni Easton, ngunit hindi man lang niya nahawakan ang kamay nito at walang laman ang pakiramdam niya kapag naiisip niya iyon. Itong kapirasong karne na matagal na niyang iniisip ay bigla na lang inagaw ng iba. Ang babaeng nakakuha ng paningin ko, walang makakaagaw sa kanya sa akin. Ang sino mang magtangka ay mamamatay. Sa sandaling ito, tumawag ang gobernador mula sa pamilyang Zimmer. Easton, binisita mo na ba si Wayne? Paano na ang kalagayan niya ngayon? Agad na in-update ni Easton ang kanyang ama tungkol sa kalagayan ni Wayne at lahat ng nangyari ngayon. Umisi si Quentin Zimmer. Grace, itong babaeng ito, siya ay mula sa isang mababang background, maikli ang paningin at hindi karapat-dapat. Kung hindi magising si Wayne, walang sino mang kumokontrol sa Michigan. Iiwan din sila ng pamilya Larsen ng Alaska at sila ay magiging ganap na walang silbi sa hinaharap. Kaya, Easton, kailangan mong kunin ang pagkakataong ito para makuha si Phoebe. Huwag pansinin ang tanggang babaeng iyon, Grace, at gamitin ang lahat ng iyong karaniwang paraan upang makakuha ng mga babae. Sinasabi mo ba sa lahat ng iyon, hindi mo pa rin makuha si Phoebe? Hindi ko ba kailangang isaalang-alang ang epekto at kahihinatnen? Sabi ni Easton. Anong kahihinatnen? Sabi ni Quentin. Ngayong si Wayne ay walang malay at hindi magising, hindi ba ang Michigan ay nasa kamay ng aming pamilyang Zimmer? Umuho man ang langit, ako ang hahawak nito. Kailangan mo lang mag-concentrate sa pakikitungo sa anak ni Wayne. Pinakamainam kung maaari kang gumawa ng isang maliit na iskandalo mula dito at tiyak na ipapako ang mga bagay sa bato. Sino ang nagmamalasakit sa kung ano man ang mapapangasawa niya? Tumawa si Easton. Sige, alam ko na ang gagawin ngayon. Pagkatapos ng tawag, nag-dial kagad si Easton ng isa pang numero at sinabing, David, tulungan mo akong tumingin sa isang tao. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya pati na ang lahi ng kanyang ninuno. At gusto kong may bumubuntot sa kanya at nagbabantay sa bawat galaw niya. Si Richie Asterisk. Sa ward ni Wayne, sumagot si Grace kay Alex ng dalawang salita, Leviathan Gate. Naningkit ang mga mata ni Alex. Sa kanila na naman. Ano sa mundo ang gusto nila? Kabanata 1329. Gusto ng Leviathan Gate ang Sky Tower. Single ni Grace. Pangatlong beses na ito. Sa unang pagkakataon, muntik nang makidnap si Phoebe sa California. Sa pangalawang pagkakataon, inatake si Wayne habang pauwi. Ito ang pangatlong beses kung saan silang tatlo, sina Wayne, Grace, at Phoebe ay sabay na sinalakay. Kay Grace, kung mga tao lang sa Leviathan Gate ang darating para sa kanya, hindi siya mag-aapoy sa galit ng ganito, halos magwala na siya. Ngunit sunod-sunod silang dumating para sa mga miyembro ng kanyang pamilya para sa kapakanan lamang ng Sky Tower. Hindi niya talaga kayang tiisin. Nangako siya sa kanyang puso na bubunutin niya ang buong Leviathan Gate. Nagsalubong ang kilay ni Alex. Hindi niya inaasahan na ang target ng Leviathan Gate ay Sky Tower.
Hindi na niya kailangang magtanong para malaman kung ano ang tunay nilang layunin. Tiyak na nauugnay ito sa bagay sa libingan ni Caesar, ang susi na iyon. Nagtagumpay ba sila? Tanong ni Alex. Siyempre hindi. Sabi ni Grace. Ang lokasyon ng proyekto ng Sky Tower ay kasalukuyang nasa ilalim ng kontrol ng militar. Narinig ko na nagkaroon ng ilang malubhang problema sa lugar na iyon, ngunit ang proyekto ay nangangailangan ng pag-aproba ng mga opisyal sa Michigan. Para masuri ang lupa, kakailanganin din ng iyong tiyuhin na magbigay ng kanyang pag-aproba. Hindi ko talaga maisip kung bakit patuloy na dumarating ang Leviathan Gate na parang mga baliw na aso. Ito ay isang pagtatayo lamang ng isang landmark na gusali kung tutuusin. Ano sa mundo ang gusto nilang gawin? Umiling si Alex at sinabing, Tita Grace, mayroong isang libingan na matatagpuan kung saan naroroon ang proyekto ng Sky Tower at may ilang lihim na nakatago sa loob. Maraming puwersa ang nasasangkot at sa pagkontrol ni Uncle Wayne sa kapangyarihan ng pag-aproba, napilitan din siyang makisali. Habang sinasabi niya iyon, sinulyapan niya si Wayne at sinabing, ngayong wala siyang malay at hindi na magising, ito ay isang magandang bagay. Hindi bababasa, ang mga tao mula sa Leviathan Gate ay hindi dapat dumating upang sumalakay muli. Nang marinig iyon ni Grace, sinabi niya, Alex, may alam ka ba? Pamantong hininga si Alex at sinabing, nanalo ako sa bidding para sa proyekto ng Sky Tower, ngunit hindi ko inasahan na masasangkot ko si Tio Wayne at magdusa sa kalamidad na ito. I feel very apologetic dahil sa bagay na ito. Bahagyang nagulat si Grace. Pagkaraan ng ilang sandali, umiling siya at sinabing, Alex, hindi mo kailangang sisihin ang iyong sarili. Kahit sino pa ang nakakuha ng Sky Tower Project, kailangan pa rin itong dumaan sa mga kamay ng iyong tiyuhin. Hanggat hindi ito mahuhulog sa mga kamay ni Leviathan Fate, gagawin pa rin nila ang kanilang ginawa. Kaya ang bagay na ito ay walang kinalaman sa iyo. Bukod pa rito, sa pagtutok ng Leviathan Gate sa Sky Tower at kung paano sila hindi nag-atubiling gumawa ng hakbang laban sa mahistrado at sa kanyang pamilya, hindi maliit ang kanilang mga disenyo dito. Hindi natin hahayaang mahulog ito sa kanilang mga kamay. Tumanggo si Alex pagkatapos ay sinabi kay Grace, Tita Grace, ang pinsala sa iyong braso ay makakaapekto sa iyong pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Kailangan pa ring mag-ingat ni Uncle Wayne para sa panahong ito. Tulungan kitang gamutin ang pinsala sa braso mo ngayon. Nakuha ko na. Hindi pa niya nagawang maalis ang mga salitang plaster bago kinuha ni Alex ang kanyang kamay at tinanggal ang gasa na nakahawak sa kanyang braso, at maging ang benda sa kanyang braso ay dinurog na niya na bumagsak sa lupa. Ito. Natigilan si Grace na kangangaang panga. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Sabi ni Phoebe, Nay, panoorin mo lang ito bilang mga kakaibang trick ni Hall gamit ang sarili mong mga mata. Sinulyapan ni Alex si Phoebe, halata sa mga mata nito ang kawalang kasiyahan. Sino ang gustong tawaging as asterisk Hall? Mahinahon niyang sinabi, naniniwala ka ba na kaya kitang tahol sa ospital na ito sa loob ng 2 oras? Ikaw. The last time, 1 hour was already embarrassing enough and almost pissed her off to death, and that was just in Cheryl's house. Gayunpaman, ito ay isang ospital kung saan maraming tao ang pumupunta at pumunta. Kung talagang nakahiga siya at tumatahol na parang aso, hindi na siya makakalabas ng bahay. Sa sandaling ito, itinaas na ni Alex ang mga manggas ni Grace, inilantad ang kanyang balat na puti ng nyebe. Kasabay nito, dahan-dahang pumasok sa kanyang braso ang isang pagdagsa ng espiritual na kapangyarihan. Sa isang iglap, naramdaman ni Grace ang kakaibang enerhiya na pumapasok sa kanyang braso, at ito ay nakakaramdam ng nakakapreskong, malamig, at napakakomportable. Naramdaman niya ang enerhiyang umaaligid sa sirang bahagi ng kanyang buto, nagpapalusog at nagpapagaling dito. Ang mas ikinagulat niya ay nahiwa ni Alex ang kanyang daliri at isinulat ang salitang dugo sa ibabaw ng kanyang putol na braso. Ang mga titik ay kumikinang na may maputlang dilaw na liwanag bago nawala. Pagkatapos medyo niyugyug ni Alex ang braso ni Grace bago sinabing, Tita Grace, tapos na. Subukan ito upang makita kung masakit ito kahit saan pa. Ano? Gumaling na ba? Napatulala si Grace habang nakatingin sa braso niya. Tawag. I prick. Iklik.
I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1330. Bahagyang ginalaw ni Grace ang kanyang kamay at nalaman niyang hindi na talaga ito masakit at hindi rin niya naramdaman ang paghihigpit sa kanyang paggalaw. Ngunit paano ito naging posible? Ang isang baling buto ay aabutin ng hindi bababa sa 100 araw upang gumaling at ang kanyang braso ay kalahating araw pa lamang nabali at ito ay ganap na gumaling ngayon. Sabi ni Phoebe, "Nay, naniniwala ka na ba ngayon?" Bilang H. Ubo, mayroon talagang mahiwagang paraan ng pagpapagaling si Alex. Hindi na makapaniwala si Grace. Alex, hindi ko talaga ine-expect na mayroon kang ganitong mahiwagang kakayahan. Ang iyong mga tagumpay sa hinaharap ay hindi na sa ilalim ng iyong ama. Humiti si Alex at sinabing, "Tita Grace, sobra mo akong pinupuri. May dala pa akong life-saving pill na ito. Hawakan mo ito at kung may mangyari kay Tio Wayne, maaari mo itong ibigay sa kanya at ito ang magliligtas sa kanyang buhay." Uminom si Grace ng gamot. Kung noon pa baka nag-aalinlangan pa siya sa epekto ng tabletang ito. Gayunpaman, ngayong nasaksihan na niya ng sarili niyang mga mata ang himalang ito, wala ni isang bakas ng pag-aalinlangan ang natitira. Sa sandaling ito, may dumating mula sa gobyerno upang bisitahin si Wayne. Pina-host ni Grace si Phoebe kay Alex ng ilang araw at inutusan itong dalhin siya sa paligid ng Michigan upang makita ang mga pasyalan. Siyempre, talagang hiniling niya kay Alex na tumulong sa pangangalaga sa kaligtasan ni Phoebe sa loob ng ilang araw at maging bodyguard niya. Agad namang pumayag si Alex dito at lumabas ng ward kasama si Phoebe sa tabi niya. Ang mga opisyal na nakakita sa eksenang ito ay nagulat na nagtataka kung sino sa mundo si Alex para sa kanya ay tretuhin ng mabuti ng anak na babae ng mahistrado. Lahat sila ay nag-iisip kung ito ba ang magiging manugang ng pamilya Larsen o hindi. Sa mga tao rito, marami sa kanila ang nakakaalam kung paano ang pamilya Zimmer ay desperadong hinahabol ang anak na babae ng pamilya Larsen. Ipinipilit ng gobernador ang lahat sa kanya at kung alam nilang may third party na biglang pumasok sa away at nakuha ang kanilang premyo, ano kaya ang mararamdaman ng pamilyang Zimmer? Marami sa kanila ang may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Nag-aabang lang sila ng magandang palabas. "Hoy, salamat sa araw na ito. Sa pagpunta mo dito." Sabi ni Phoebe kay Alex sa koridor ng ospital. Tumango si Alex bilang pagsang-ayon. "Kaya alam mo kung paano magpasalamat sa mga tao." Nagpout si Phoebe. "Ano ang ibig sabihin nito?" "Ipinapahiwatig mo na hindi ko alam kung paano maging magalang sa isang paikot-ikot na paraan." "Tama iyan." Tumango si Alex. Ang anak na babae ng mahistrado ay sumabog sa galit sa sandaling iyon, halos may mga pangil at kuko. Gayunpaman, alam niya na talagang hindi siya ang kapareha ni Alex, kaya kahit na gusto niya itong lapitan, malaki ang posibilidad na siya ang maputol. Maya-maya, bumakas sa mukha niya ang tuwa habang sinasabi, "Alam mo ba kung sino ang magkapatid na iyon ngayon? Talagang nahihirapan ka ngayon. Sila ang mga biolohikal na anak ng gobernador ng Michigan. Siya ay nangingibabaw at walang prinsipyo, at dahil pinukaw mo sila ngayon, tiyak na magdaramdam sila ng sama ng loob at maaari ka pang buluhin." Nagtaas ng kilay si Alex. Hindi niya inaasahan na magmumula ang dalawang ito sa ganoong kapansin-pansing background. Gayunpaman, nagulat lamang siya saglit at hindi man lang ito nagpakita sa kanyang mukha. Sa halip, sinabi niya kay Phoebe, "Nagdududa ako sa iyong moral na pananaw ngayon. Dahil sa iyo kaya ko na-provoke ang magkapatid na iyon. Hindi ka ba dapat makaramdam ng kaunting pagkakasala at pag-isipan kung paano ako matutulungang malutas ang problemang ito? Bakit parang tuwang-tuwa ka at nagagalak sa kasawian ng iba at nahuhulog sa gulo? Kayo ni Cheryl ay matalik na magkaibigan, ngunit hindi ba't napakalaki ng pagkakaiba ninyong dalawa?" Nang marinig ni Phoebe na dinala niya si Cheryl, huminga siya ng mahina. "Alam kong hindi maglalaho ang nararamdaman mo kay Cheryl. Huwag kang mag-alala, hanggat sinusundan mo ako, ang mga kapatid na iyon mula sa pamilyang Zimmer ay hindi maglalakas loob na hawakan ka. Kailangan mo lang akong sundan 24/7 at sapat na iyon." Ibig mong sabihin, panimula ni Alex, nasasamahan mo ako matulog sa gabi. "Oy, ano bang pinangarap mo?"
Pinayagan ka na ng nanay ko na tumira sa bahay namin at higit sa lahat ay sa kwarto ka sa tabi ko matulog. Nakalabas na sila ng ospital habang nag-uusap. Sinabi ni Phoebe, ngayon pumunta tayo sa supermarket para bumili ng ilang bagay pagkatapos ay ihahatid kita sa hapunan. Ang pagpunta sa supermarket ay pangunahin upang bumili ng mga pang-araw-araw na pangangailangan ni Alex. Sa 4:30 PM, lumabas sila ng supermarket papunta sa underground parking. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinalibutan ng grupo ng mga tao ang sasakyan. Kumunat ang noo ni Alex at sinabi kay Phoebe, bakit sa tuwing kasama kita, palagi akong nakaharang sa parking lot? Sa susunod, puminto ka sa tabi ng kalsada, hindi ba? Napakabilis, napansin sila ng mga tao at tinuro ng isa sa mga lalaki si Alex at sinabing, anak, may gustong makipagkilala sa iyo. Kabanata 13:31. Nasaan ang taong iyon? Napatingin si Alex sa mga taong ito. Wala sa kanila ang hindi umabot sa pamantayan, lahat sila ay mga third-rate fighters. Ang sabihing third-rate fighters sila ay pambabala lang. Kung sila ay ilalagay sa Thousand Miles Conglomerate, magkakaroon sila ng mga pagkakakilanlan ng mga ordinaryong upahang thugs, isang grupo ng mga hindi kapansin-pansing kampo na madaling mapatay sa isang sulyap lamang mula kay Alex. Gayunpaman, hindi niya makita ang sinumang namamahala sa mga taong ito. Ang lalaking nagsalita ay blonde ang buhok. Akala niya kaya niyang yurakan ang iba kaya napangiti siya, mataas ang katayuan ng taong gustong makita ka. Bakit siya pupunta sa ganitong klaseng lugar para personal na makilala ang isang hamak na taong tulad mo? Sige, sapat na sa idle chatter. Sumama ka sa amin ngayon. Hindi makakabuti sa iyo kung huli ka. Umiling si Alex. Hindi ako libre. Maaari kang bumalik sa iyong Panginoon at sabihin sa kanya na kailangan niyang pumunta dito kung gusto niya akong makilala. Walang kwenta para sa kanya na magpadala ng ilang lapdogs dito. Sa galit na galit, itinapon ng blonde na lalaki ang sigarilyo sa kanyang kamay sa lupa. Naglakas loob ka bang tanggihan ang aking malumanay na alok pabor sa magaspang na pagtrato? Mga kapatid, pumunta na kayo. Baliin mo muna ang mga paa niya para hindi siya makakilos na parang aso. Agad na sumugod ang grupo ng mga tao sa kanila. Isang hakbang pasulong si Phoebe. Sa gulat nila, tumayo siya sa harap ni Alex at sumigaw sa maisla na boses, tumigil ka. Humisi ang blonde guy, Miss Larsen, we're not here to capture you. Pwede ka nang umalis. Umuso si Phoebe, dahil alam mo ang aking pagkatao, naglakas loob ka pa ring hulihin ang kaibigan ko. Tumikim muli ang blonde guy, Miss Larsen, may kasabihan nga, ang isang makapangyarihang tao na nawala ng kapangyarihan ay magiging mas mababa kaysa sa karaniwang tao. Mahirap sabihin kung ang iyong ama ay mabubuhay hanggang bukas, ngunit ikaw ay nasa mood na makipag-date sa isang lalaki. Kung ikaw ay mataktika, magmadali at pumunta ngayon. Huwag mong idamay ang mga kapatid ko dito. Kapag hindi sinasadyang naligaw ka ng isang tao sa ibang pagkakataon, hindi mo alam kung saan ka luluha kahit na gusto mo. Ikaw. Kumabog ang dibdib ni Phoebe dahil hindi niya inaasahan na ganoon pala kayabang ang mga taong ito. Sabihin mo sa akin, nasa likod mo ba si Easton Zimmer ang master? Hindi mo ba malalaman kapag pumunta ka doon mamaya? Sige, tinatamad akong magpaliwanag ngayon. Gusto ko lang marinig ang tunog ng mga putol na binti. Alis na. Ano pa ang hinihintay niyo mga tao? Sabi ng katabi niya, boss, we can't make a move on this lady. Kinaharang niya ang daan. F***, blockhead ka ba? Kung nakaharang siya sa daan, hindi mo ba siya kayang ilayo? Para saan ang mga kamay mo? Mabaho ang bibig ng blonde na lalaki at itinaas ang kanyang kamay, hinawakan ng damit sa dibdib ni Phoebe. Siyempre, ang mga taong ito ay dinala ni Easton. Ang blonde na lalaki ay tinawag na David. Si Phoebe ang babaeng hinahanap ni Easton. Hindi nang ahas si David na sumulong sa kanya, ngunit hindi problema para sa kanya na samantalahin ang pagkakataong happen siya o samantalahin siya. Gayunpaman nang ang kanyang kamay ay malapit nang mahawakan ang dibdib ni Phoebe, isang biglaang pagsabog ng enerhiya ang dumaan sa pulso ng blonde na lalaki tulad ng isang liwanag ng talam na sumabog sa madaling araw. Oof!
Sabay-sabay na naputol ang pulso ng blonde guy pati ang base nito. Pumulwak ang dugo at agad na tumalsik sa dibdib ni Phoebe. Ah! Ikaw! Anong ginagawa mo? Sobrang nakakadiri. Napasigaw si Phoebe. Sunod-sunod siyang umatras habang sinisigawan si Alex. Natural na si Alex ang gumawa nun. Natigilan siya saglit. Hindi niya inaasahan na magiging ganito ang resulta. Marahan siyang napabuntong hininga sa kanyang puso. Kung maaari lamang niyang magkaroon ng espiritual na kapangyarihan ang katangian ng apoy ni Tita Rockefeller. Ang enerhiya ay dadaan lamang sa kanyang pulso at mag-iiwan ng paso ng walang pagtilamsik ng anumang dugo. Iyon ay magiging malinis at maayos. Nagmamadali siyang kumuha ng papel na tuwalya mula sa shopping cart ng supermarket. Ito ang mga pang-araw-araw na pangangailangan na binili niya kanina. Pagkatapos mabilis niyang tinulungan si Phoebe na panasan ang dugo. Matapos gumamit ng higit sa 100 piraso ng paper towel na magkasunod, ang dugo sa kanyang dibdib ay pinunasan. Gayunpaman, ang katawan ni Phoebe ay naninigas at hindi gumagalaw. Nakaramdam siya ng pagkabalisa. Kanina pa ay kumakabog na ng husto ang dibdib niya. Ilang beses na ba siyang hinaplos? Malinis ito. Pumalik ka at labhan mo yung mga damit mo. Sabi ni Alex na may sense of accomplishment. Inangat niya ang ulo niya at tinignan ang ekspresyon ng babae. Para siyang isang mabangis na hayop na malapit ng lumunin ng mga tao. Ikaw. Sinadya mo. Sumigaw siya. Hindi ko sinasadya, inosenteng sagot ni Alex na tila na agrabyado. Ginawa mo. Hindi ko ginawa. Kamay ko. Sa sandaling ito, sa wakas ay nag-react ang blonde na lalaki, hinawakan ang kanyang naputol na kamay habang umuungol ng malakas. Samantala, gulat na gulat ang iilan niyang mga nasasakupan. Walang malinaw na makapagsasabi kung paano nabali ang kamay ng kanilang amo. Anong sinisigaw mo? Sinipa ni Alex ang blonde na lalaki sa lupa. Nagkamali ako dahil sa kamay mo. Babaliin ko ang 2 paa mo para matutunan mo ang leksyon. Pagkasabi noon, may 2 tunog ng crack na tapakan niya ang mga binti ng blonde na lalaki at binali ang mga ito. Sigaw ulit ng blonde na lalaki. How dare you to step on my legs and break them? Tawag. I freak. I-click. I subscribe kwentong nobela. Kabanata 1332. Nagulat na sabi ni Alex, di ba ikaw na mismo ang nagsabi? Hindi mo ba gustong marinig ang tunog ng mga sirang binti? Ngayong narinig mo na, hindi mo ba nagustuhan? Why kayo at ako ay sinumpaang magkaaway? Mukhang kulang ang narinig mo. Itinaas muli ni Alex ang kanyang paa. This time, napakan niya ang tuhod ng blonde guy. Yung cockbone niya na nabali kanina. Maaari itong ganap na gumaling pagkatapos ng paggamot. Gayunpaman, iba ang tuhod sa sandaling nabali ang tuhod, karaniwang natanggal ito. How dare you to do that? Alam mo ba kung sino ako? Napasigaw ang blonde na lalaki habang pilit siyang tinatakasan. Tanong ni Alex, sino ka? Gayunpaman, nang matapos siyang magtanong sa kanya, nilapatan niya ng puwersa ang tuhod ng blonde na lalaki. Basag. Ito ay tunog ng isang buto na ganap na dinudurog. Habang ang buto ay nadurog sa mga mumo, ang bahagi ng tuhod ng blonde na lalaki ay kakaibang bumagsak. Sa pagkakataong ito, hinimitay kaagad ang blonde sa sakit. Gayunpaman, sa isang kaluskos muli siyang nagising mula sa sakit. Sa pagkakataong ito, kumakbang na si Alex at dinurog ang kabilang tuhod niya. Nang makita ang eksenang ito, nanginginig sa takot ang ibang mga nasasakupan. Ang taong ito ay gumawa ng isang malupit na gawa mula sa simula hanggang sa wakas habang pinananatiling tuwid ang mukha. Siya ay simpleng demonyo. Kayong lahat ba ay basura? Pumunta ka na, talunin ang beastard na ito hanggang sa mamatay. Ang blonde na lalaki ay umungal ng malakas habang siya ay galit na galit. Ang iba sa mga nasasakupan ay nag-alinlangan sandali. Isa sa kanila ang naglabas ng punyal at tinutusok si Alex. Dahil dito, naramdaman na lang niya ang isang burst sa harap ng kanyang mga mata. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang mukha, dahilan para lumipad ang kanyang buong katawan at agad na sumalpok sa isang Mercedes-Benz.
Ang kalahati ng buto ng kanyang mukha ay ganap na durog. Hindi siya makabangon ng matagal. Ang iba ay ng ahas na hindi humakbang pasulong. Scram! Malamig na sigaw ni Alex. Ang natitirang 6 o 7 tao ay agad na tumakas na parang mga baliw na aso. Si Richit Asterisk. Nakita ni na Alex at Phoebe ang mga gamit sa shopping cart at isinakay sila sa kotse. Pagkatapos umalis na sila kaagad sa parking lot. Sabi ni Phoebe, may mga surveillance camera sa parking lot. Ayos lang ba? Walang pakialam na sabi ni Alex, no problem. Kahawakan ito ng mga taong iyon. Marami na siyang naunawaan tungkol sa mga paraan ng paggawa ng mga bagay ng mga puwersang ito ng underground society. Nakita ni Phoebe ang dugo sa kanyang damit at ibinawling niya ang kanyang ulo para titigan siya. Hindi mo na ito magagawa sa susunod o kung hindi, patuloy kitang guguluhin. Tinitigan ni Alex ang kalagayan ng mga kalsada at sinabing, alin ito? Sabi ni Phoebe, hindi mo ako basta-basta mahawakan dito. Sumilip si Alex at sinabing, hindi ko lang ito hinawakan. Tinulungan lang kita. Uy, may slight lobular hyperplasia ka. Ha? Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Nakita ko. Natigilan si Phoebe at nagmamadaling niyakap ang kanyang vitals. Walang hiya ka talaga. Umiling si Alex. Maaari kitang tulungan na gamutin ito ng walang operasyon o gamot. Isa ka ring doktor. Dapat ka lang makapagsagawa ng minimally invasive surgery sa iyong ospital, tama ba? Well, kung gusto mo itong gumaling, maaari mo akong hanapin anumang oras. Ito ay walang bayad, ngunit tiyak na kailangan kong hawakan ito. Kinagat ni Phoebe ang kanyang labi na may ekspresyon ng pagkamuhi habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Si Richit Asterisk. Sa isang club, nakita ni Easton Zimmer si David na nawalan ng 3 sa kanyang 4 na paa. Damn, paano nangyari ito? Napaiyak si David sa sakit. Bro Easton, expert na yan. Hindi tayo tugma sa kanya. Nasaan ang lalaki? Siya at si Miss Larson ay bumili ng maraming mga bagay sa supermarket. Dapat ay pauwi na sila ngayon. F***. Sa sobrang galit ni Easton ay binaligtad niya ang mesa. Inuwi na ni Phoebe ang lalaki. Si Wayne Larson at Grace Larson ay wala rin doon. Paanong hindi siya nasa bingit ng sesubog sa galit? Kabanata 1333. Sa sobrang galit ni Easton ay tumalon siya at sinipa ng malakas ang blonde na lalaki sa bali ng paa. Basura, basura. Kayong lahat ay isang bangkos ng basura. Siya ay lumipad sa galit. Minsan naisip niya kung paano ang babaeng pangarap na hinabol niya sa mahabang panahon ay malapit nang humiga sa ilalim ng katawan ni Alex at mapapaboran niya, at ang walang prinsipyong mag-asawang ito ay gumagawa ng lahat ng uri ng immoral na gulo sa isang bahay na walang pangatlo, siya ay malapit nang mawala sa kanyang isipan. Lalo na nang maisip niyang muli ang napakaganda at kurbadong figure ni Phoebe na kaya niyang yakapin nang hindi ito binibitawan, pakiramdam niya ay sesubog na siya sa galit nang maaaring siya na ang magbaon sa kanyang dibdib. Gayunpaman, may isa pang lalaki ang nakagawa niyan. Bro, dahan-dahan lang. Nagsalita si Vile sa tabi niya. Sa sandaling ito, nakapagpalit na siya ng damit. Mukha siyang matikas, malamig ngunit mayabang habang nakasakay sa kanyang mataas na kabayo. Ang tingin sa mga mata niya ay parang nakatingin siya sa mga ordinaryong tao. She sneered, nasugatan ng kaawa-awang talunan si David sa sikat ng araw. Ito ay isang sadyang pagpatay. Ang kanyang mga pamamaraan ay malupit at may malaking impluwensya. Dapat siyang parusahan ayon sa batas. Matapos mapaalalahanan ni Vile Zimmer, agad itong naintindihan ni Easton. Gayunpaman, si Phoebe Larson ay anak ng alkalde at mayroon pa rin siyang pamilya Larson na sumusuporta sa kanya sa likuran. Baka hindi tayo makamove on sa kanya, di ba? Sabi ni Vile, nako, ang uto kong kapatid. Gaano kalayo ang Larson family ng Alaska mula sa Michigan? At saka, matagal na naming sinisiyasat ang kawawang talunan na iyon, ngunit hindi namin malaman ang kanyang background. Ang tanging paliwanag ay ang mahirap na talunan ay ipinanganak na mahirap at nagmula sa ilalim ng lipunan.
Sa pagharap sa ganitong uri ng basura, sa palagay mo ba ay lalabas ang mga tao mula sa pamilya Larsen ng Alaska para hawakan ito? Kapag nalaman na nila ang kanyang pagkakakilanlan, kailangan din nilang pasalamatan tayo ng palihim. Tumango si Easton. Tama iyan. Ang pamilya Larsen ng Alaska ay hindi kailanman sasang-ayon na si Phoebe Larsen ay kasama rin sa ganoong uri ng basura. Hindi nagtagal, tinawag ni Easton ang isang opisyal na pinuno. Ang tao ay pinuno ng Departamento ng Pagpapatupad ng Batas sa Michigan. Ang kanyang pangalan ay Gordolph Goldman. Sa katunayan, siya ay tiyuhin ni Easton. Matapos marinig ito, agad na sinabi ni Gordolph, ito ay walang katotohanan. Mayroong talagang isang taong walang batas sa Michigan. Huwag mag-alala. Siguradong huhulihin ko siya at ihaharap sa hustisya. Ito ay isang lipunang pinamumunuan ng batas. Kahit na manugang siya ni Wayne Larsen, hindi siya makakatakas sa batas. Si Richard Asterisk. Sa sandaling ito, magkasamang dumating sina Alex at Phoebe sa tirahan ng pamilya Larsen. Ang bahay niya ay isang terrace house. Bilang alkalde ng Michigan, ang pamumuhay sa isang terrace house ay talagang wala. Bukod dito, hindi rin karaniwan ang tahanan ng mga magulang ni Grace Larsen. Ang kanyang mga magulang ay nagpapatakbo ng isang medyo malaking negosyo sa Michigan. Higit sa lahat, si Grace pa rin ang nag-iisang anak na babae kaya hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pera. Thud. Thud. Pagpasok sa entrance, sinipa ni Phoebe ang sapatos sa paa. Natapakan niya ang eleganteng Italy na imported na mga tile sa sahig sa sala na walang sapin ang paa. Napatingin si Alex sa kanyang pares ng makatarungan at magagandang paa na hindi nawawala ang kakisigan. Hindi niya maiwasang mapatingin pa ng ilang beses. Sa napakaraming babaeng nakilala niya, ang mga paa ni Phoebe ang pinakakaakit-akit. Kung ang mga paa ay bahagyang mataba, ang isa ay magrereklamo na sila ay mataba. Kung ang mga paa ay bahagyang manipis, ang isa ay magrereklamo na sila ay payat. Mayroon silang perpektong gininto ang ratio, ang uri na maaaring paglaruan ng isang tao sa loob ng 10 taon. Hoy, anong tinitingin-tingin mo? Habang nakikita ni Phoebe si Alex na talagang nakatitig sa kanyang mga paa, bahagyang nag-init ang kanyang mukha. Pinigilan ni Alex ang kanyang pag-iisip at nagkunwaring walang pakialam dito habang sinasabing, nako, may itatanong lang ako. May athlete's foot ka ba? Naglalakad ka sa lupa nang hindi nagsusuot ng sapatos. Ano ang dapat kong gawin kung magkakaroon ako ng cross-infection? Sa sandaling iyon, galit na galit si Phoebe na nagsimulang sumakit ang kanyang dibdib. Itinaas niya ang magandang paa sa harap ni Alex. Tingnan mo sarili mo. May athlete's foot ba ako? Kung gagawin ko, kakainin ko ito. Nakakamangha itong post niya. Buti na lang at wala siyang suot na damit. Kung hindi, ito ay magiging isang ganap sa malaswa na pag-atake. Sinadya ni Alex na lumapit at sumengot. Kumunat ang noo niya at sinabing, mabaho ang paa mo. Pagwala. Sumipa siya ng malakas at nakatutok ang talampakan niya sa baba ni Alex. Gayunpaman, mabilis itong nahawakan ni Alex dahilan para makahakbang ito. Nakapatong ang binti sa kanyang balikat. Ikaw. Aray, ang sakit. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 1334. Napangiti si Alex. Akala ko talaga Queen of Splits ka. Mali pala. Tandaan, huwag kailanman hatiin ang iyong paa sa isang lalaki. Ito ay lubhang mapanganib at ito ay madaling magdulot ng mga casualty. Anong casualty? Isang maliit na nilalang. Ikaw, isa kang bastos talaga. Pwe. Sa anumang kaso, si Phoebe ay isang binata na walang asawa na hindi kailanman umibig. Paano siya maihahambing sa isang diborsyado na lalaki at isang veteranong manlalaro tulad ni Alex? Kahit na siya ay buksan ang kanyang sarili para sa play, 10 kopya ng Phoebe Larsen ay hindi magiging tugma para sa kanya. Matapos magbiro ay agad siyang binitawan ni Alex. Nakaramdam siya ng kaunting panghihinayang matapos makita kung paano siya natakot. Naiisip niya, maaaring ang kanyang magandang paa ay may napakalakas na alindog.
2 sulyap lang ang kinuha ko dito at sinipsip ito, ngunit may pagtaas ng emosyon sa aking puso at ako ay nalubog sa pagpapakasaya sa sarili. Hindi ito dapat mangyari. Hindi ito dapat mangyari. Ito ang matalik na kaibigan ni Cheryl. Kung malalaman ni Cheryl ang tungkol sa pagtaas ng emosyon sa puso ko sa matalik niyang kaibigan, malulungkot siya. Punong-puno ng dugo ang katawan mo. Maghuhugas ka na. Nagbago ang ekspresyon ni Alex, nabawi ang kanyang kawalang interes. Inubad niya ang kanyang sapatos at dinala sa kusina ang mga gulay at karne na binili nila. Magluluto lang ako ng simple. Kung mayroon kang anumang mga abstention sa pagkain, ipaalam sa akin ng maaga. Wala akong pakialam kung hindi mo magustuhan ang niluluto ko mamaya. Kanina, sinabi ni Phoebe na gusto niya itong i-treat sa hapunan. Gayunpaman, naisip ni Alex si Grace Larson na nananatili pa rin sa tabi ng kama ng kanyang asawa sa ospital. Tiyak na hindi masarap ang pagkain sa ospital kaya nagpasya siyang bumili ng ilang sangkap upang lutuin ang sarili. Higit sa lahat, tinatamad din siyang kumain sa labas. Ang mga pagkaing niluto ng mga chef doon ay halos pareho. Lalong malakas ang panimpla kaya mauuhaw siya kung kakainin niya ito ng marami. Sa kabilang banda, pagkatapos niyang manahin ang Ultimate Book of Medicine, natutunan din niya ang dietary therapy. Kaya niyang i-proseso ang lahat ng uri ng natural na halamang walang polusyon upang maging mga dekalidad na delicacy. Nagkaroon pa sila ng epekto ng diet therapy. Kung tutuusin, naging miss lang siya sa pagkain at hindi makakain ng pagkain niluto ng iba. Wala naman akong food abstention. Ayos lang basta hindi masyadong matamis. Sabi ni Phoebe habang nakatingin sa likod niya. Sa sandaling naharang ang kanyang binti kanina, malapit nang tumalon ang puso ni Phoebe mula sa kanyang dibdib. Natatakot talaga siya na baka hindi mapigilan ni Alex ang sarili at ipilit ang sarili sa kanya. Walang ibang tao dito at mayroon din siyang malaking brute force. Tiyak na aakyat siya sa sapa ng walang sagwan at nasa awa lamang niya. Gayunpaman, mabilis na umatras si Alex pagkatapos ng pagbitaw sa kanya kaagad. Nakaramdam siya ng walang laman na pakiramdam ng pagkawala. Nasisiraan na talaga ako ng bait. Napailing si Phoebe at huminga ng malalim. Pumunta siya sa kusina at sinabing, "Hoy, marunong ka ba talagang magluto? Huwag mong sunugin ang kusina ng aking ina. Maligo ka na. Tawagan mo ako kung may nangyari." Umakyat si Phoebe sa ikalawang palapag at naligo. Mabilis na inihanda ni Alex ang mga side dishes sa kusina parang pataw sa tubig. Katatapos lang ng pag-init ng kawali at magbubuhos na sana siya ng mantika, may kumatok sa pinto. Parang nagmamadali ang mga tunog. Bahagyang kumunot ang noo ni Alex at naglabas kaagad ng isang alon ng espiritual na kamalayan doon. Nalaman niya na ang mga taong kumakatok sa pinto ay isang pangkat ng mga armadong tao mula sa isang departamento ng pagpapatupad ng batas. Nakakaproblema talaga para sa mga taong ito na dumating sa sandaling ito. Pinawi ni Alex ang kanyang espiritual na kamalayan. Matapos tingnan ang mainit na pulang kawali, nag-aatubili niyang pinatay ang apoy. Click! Binuksan ang pinto. Sa isang iglap, mahigit 12 baril ang nakatutok sa kanya. Nagtaas ng kilay si Alex. Sinong nagtanong sa inyo na pumunta dito? Alam mo ba kung ano ang lugar na ito? Nanguna ang isang armadong miyembro at malamig na sinabi, "Pinaghihinalaan ka sa mga krimen ng matinding pananakit ng iba at pagpatay. Ang iyong mga pamamaraan ay malupit at nagkaroon ng malaking epekto. Ilagay ang iyong 2 kamay sa iyong ulo at lumuhod sa dingding ngayon din." Paano kung ayaw kong lumuhod? Ibaba mo siya. Itinutok niya ang nguso sa puso ni Alex. Sa sumunod na segundo, dinurog ni Alex ang baril. Sa bahagyang puwersa, ang baril na iyon ay agad na naging isang tumpok ng mga pulbos na bakal na dumadaloy sa pagitan ng kanyang mga daliri.